Ang post-birthday celebration ni Aya at Joanna ng Bini ay ginanap sa isang espesyal na Jollibee branch na puno ng dekorasyong pula at dilaw. Ang selebrasyon ay hindi lamang para sa Bini kundi para rin sa mga maswerteng blooms na nabunot sa raffle upang makadalo. Napuno ng saya at sigla ang buong venue, lalo na't ramdam ang espesyal na koneksyon sa pagitan ng grupo at ng kanilang fans. Sa umpisa pa lang ay abala na ang bawat miyembro ng Bini sa kani-kanilang mga gawain. Si Gwen, na puno ng energy, ang namahala sa mga party games at todo aliw sa mga blooms na kasali. Tinulungan siya ni Sheena sa pag-moderate habang pareho silang nagbibiro at nagpapatawa sa mga kalahok. Samantala, sina Mikha at Colette ay abala sa pag-aasikaso ng pagkain, masayang nagtutulungan habang pinagsisilbihan ang lahat ng bisita. Naging highlight ng gabi ang biglang paglabas ni Jollibee, na sinundan ng hiyawan mula sa lahat ng nasa party. Si Joanna, na kilalang game na game sa lahat ng activities, ay agad niyaya ang blooms at ang Bini na sumayaw. Ngunit bago sila magsimula, may biglang anunsyo si Joanna na ikinagulat ng lahat. Guys, may isang surprise kami para sa inyo. Pero please, no recordings muna ha? Sabi niya habang nakatingin sa mga blooms. Sinundan ito ni Joanna ng paliwanag. Hindi pa kasi nare-release ang song na to, pero gusto namin kayong bigyan ng sneak peek bilang pasasalamat. Nagbigay ng sabay-sabay na tango at thumbs up ang blooms bilang sagot na ikinatuwa ng Bini. Pagkatapos nito, tumugtog ang chorus ng unreleased song nila na Blink Twice. Kasabay ng nakaka-LSS na beat at catchy lyrics, sinayaw ng Bini ang bagong choreography nila kasama si Jollibee. Ang blooms naman ay hindi mapigilang mapahanga habang pinapanood ang grupo. Kahit sandaling bahagi lamang ng kanta ang pinatugtog, kitang-kita ang kalidad ng performance ng Bini. Tumulo ang palakpakan pagkatapos ng sayaw at halos sabay-sabay na sumigaw ang mga blooms ng ang galing. Matapos ang performance, muling nagpasalamat si Aya sa lahat ng dumalo. Grabe blooms, ang saya ng gabi dahil sa inyo. Sana nagustuhan nyo yung sneak peek, ani Aya. Sinundan siya ni Joanna. Oo nga, thank you sa pagrespeto na walang nag-record. Isa ito sa mga moments na pangkayo lang talaga. Habang inilalapit ng isang Jollibee crew ang birthday cake na kulay sky blue para kay Aya, bigla itong nadulas sa sahig. Lahat ay napahinto, ngunit agad na tumawa si Aya upang maibsan ang tensyon. Okay lang yan. At least memorable itong party. Biro niya na ikinahinga ng maluwag ng mga blooms at ng iba pang crew. Habang inaasikaso ang paglilinis ng nahulog na cake, napansin ni Aya na pinapagalitan ng supervisor ang crew na nakadulas. Lumapit si Aya, nagbigay ng mahinahong ngiti at nagsalita. Kuya, okay lang po talaga, sabi niya sa supervisor. Hindi naman niya sinasadya, tsaka masaya pa rin kami kahit anong mangyari. Tumango ang supervisor at huminga ng malalim, halatang nahimasmasan sa intervention ni Aya. Bumaling naman si Aya sa crew at mahinahong sinabi, "Huwag kang mag-alala kuya, nangyayari talaga yan. Ang mahalaga, safe ka." Hindi napigilan ng crew ang mapaluha sa kabaitan ni Aya. "Salamat po Ma'am Aya, pasensya na po ulit," sabi nito. Pagkatapos ng usapan, bumalik si Aya sa mga kasama. Sina Stacy at Maloy naman ay agad na nagbiro upang muling maibalik ang saya. Mukhang may bagong trending story sa blooms mamaya, sabi ni Stacy. Yung mabait na birthday girl na kalmado kahit walang cake. Sabat ni Maloy na ikinatawa ng lahat. Ilang minuto lang ang lumipas at dumating ang kapalit na cake ni Aya. Masaya at puno ng sigla, muling kinantahan ng happy birthday sina Aya at Joanna. Ang buong selebrasyon ay naging patunay ng pagiging kalmado, positibo at mapagpakumbaba ni Aya, na lalo pang nagpalapit sa kanya sa mga blooms. Ang gabing yon ay puno ng tawanan, pag-ibig, at alaala na tiyak na hindi makakalimutan ng lahat ng dumalo. Ang post-birthday celebration ni Aya at Joanna ng Bini ay naging matagumpay at puno ng saya. Napuno ng kulay sky blue at royal blue ang Jollibee branch, habang masaya ang bawat isa. Mula sa Bini hanggang sa mga masuwerteng blooms na nanalo sa raffle para makasama sa espesyal na selebrasyon. Sa kabila ng isang maliit na aberya kung saan nahulog ang cake ni Aya, naging patunay ang gabing iyon ng pagmamahalan at pagkakaisa ng grupo at ng kanilang fans. Pagkatapos ng kainan, tawanan, at sayawan, nagpasalamat ang Bini sa lahat ng blooms at staff ng Jollibee.
Habang palabas sila ng branch, napansin ni Joanna ang crew na nakatapon ng cake ni Aya na nakatayo sa parking lot. Kasama nito ang kanyang asawa at dalawang maliliit na anak. Biglang tumigil si Aya at binulungan si Mikha. Mukhang gusto ko siyang kausapin ulit. Sumunod ang lahat ng bini sa direksyon ng crew. Halatang nagulat ang lalaki nang makita ang grupo na papalapit sa kanya. Bahagyang yumuko ito at mahina ang boses ng bumate. "Good evening po, ma'am. Pasensya po ulit kanina." Ngumiti si Aya at sinabing, "Wala yun, kuya. Tapos na yun. Masaya pa rin naman ang lahat." Tiningnan niya ang asawa ng lalaki na halatang nag-aalala at ngumiti rin dito. "Good evening po. Ang cute ng mga anak niyo," sabi ni Aya habang tinitignan ang dalawang bata. Napangiti ang asawa ng crew at sumagot, "Salamat po, ma'am. Pasensya na po talaga sa abala kanina." Ang dalawang bata naman ay masayang nakatingin sa mga miyembro ng bini, halatang nahihiya ngunit excited makita sila. Si Joanna ang sumingit, "Kuya, huwag ka nang mag-isip ng masama tungkol sa nangyari kanina. Sobrang saya pa rin ng party. Ang mahalaga, safe ka at walang nasaktan." Tumango ang crew, baka sa mukha nito ang ginhawa mula sa mga sinabi nila. Habang nag-uusap, inilabas ni Stacy ang natirang giveaway mula sa party at inabot ito sa dalawang bata. "Ito para sa mga anak mo. Dessert at ilang treats para sa kanila." Napangiti ang mga bata at agad na nagpasalamat. Bago sila umalis, nagsalita si Aya, "Kuya, huwag kang mag-alala sa nangyari kanina. Tsaka maraming salamat sa pag-aasikaso sa amin. Sana maging masaya rin ang gabi niyo kasama ang pamilya mo." Halatang naging mas magaan ang pakiramdam ng crew at ng kanyang pamilya matapos ang pag-uusap. Habang papaalis ang bini, narinig nila ang isa sa mga anak ng lalaki na nagsabing, "Mama, si Ate Aya po ang bait." Napangiti ang buong grupo habang papasok sa kanilang sasakyan. Napahinto si Aya sa pagsakay sa van at biglang naramdaman ang bigat ng emosyon. Ang inosenteng salita ng bata ay tila tumama ng malalim sa puso niya. Napatingin siya sa mga kasama niyang miyembro ng bini na halatang naramdaman din ang bigat ng sandali. Grabe. Mahina ngunit puno ng damdaming sinabi ni Aya. Ang simple lang ng sinabi niya, pero parang ang daming ibig sabihin. Pinunasan niya ang sulok ng kanyang mata habang pilit nang umingiti. Si Mikha, na palaging maalaga kay Aya, ay mahinang inilagay ang kamay sa balikat nito. "Okay ka lang?" tanong niya. Tumango si Aya ngunit halata ang emosyon sa kanyang mukha. Sa gilid naman, si Sheena ay napansin nilang biglang napayuko at tahimik na nagpunas ng luha. Agad siyang nilapitan ni Gwen. "Bebe, bakit?" tanong nito, halata ang pag-aalala sa boses. Hindi agad sumagot si Sheena ngunit tumingin siya kay Aya bago muling napansin ang masayang pamilya ng crew sa parking. Malalim ang buntong hininga niya bago nagsalita, "Na-miss ko lang si Mommy." Mahina ang boses niya ngunit ramdam ang bigat ng bawat salita. Simula nung nawala siya, palagi ko na lang siyang naiisip sa mga ganitong pagkakataon. Lalo na kapag may mga magulang na masaya kasama ang mga anak nila. Tahimik ang lahat, ramdam ang lungkot ng kanilang kaibigan. Si Joanna, ang pinakamatatag sa grupo, ay lumapit kay Sheena at niyakap siya. "Sheens," mahinang sabi nito, "alam kong miss na miss mo si tita. Pero lagi siyang nandyan. Proud na proud siya sa'yo kahit di mo siya nakikita. Ramdam mo naman yun, di ba?" Tumango si Sheena, pilit nang ngumiti sa kabila ng kanyang luha. "Oo, pero minsan talaga ang hirap, lalo na sa ganitong pagkakataon." Si Aya, na kanina'y tahimik lang na nakikinig, ay lumapit din kay Sheena at hinawakan ang kamay niya. "Sheens, tama si Joe. Yung pagmamahal ng mommy mo hindi nawala. Lagi siyang nasa puso mo. Lahat ng ginagawa mo kasama mo siya." Biglang sumingit si Stacy upang pagaanin ang sitwasyon. "Alam mo, Sheens, kung nandito si mommy mo, baka sinabihan tayo na mag-take out ng maraming chicken joy para sa kanila." Nagkatawanan ng lahat kahit na may luha pa sa kanilang mga mata. Mula sa malayo, napansin ng crew at ng pamilya nito ang emosyonal na usapan ng grupo. Lumapit ang asawa ng crew kay Aya at nagpasalamat. "Salamat po talaga sa inyo. Ang kabaitan niyo po, sobrang nakakagaan ng loob." Ngumiti si Aya at sinabing, "Salamat din po sa inyo. Ang saya pong makita na magkakasama kayo bilang pamilya.
Ang ganda po ng paalala na ang lahat ng ginagawa natin para rin sa kanila. Habang nasa van na pauwi, nanatiling tahimik ang grupo, bawat isa ay nalulunod sa sarili nilang iniisip. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ang mas malalim na pagmamahal nila sa isa't isa, hindi lang bilang magkakaibigan kundi bilang isang pamilya. Ang gabing iyon ay hindi lang simpleng selebrasyon, kundi isang paalala na ang pagmamahal sa pamilya, kahit na hindi sila laging naroroon, ay palaging mananatiling buo. Isa itong gabing puno ng emosyon, pagmamahal, at alaala na dadalhin ng bini saan man sila magpunta.